trap is sprung. The trap is sprung. The trap is sprung. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nanonood dyan ng aking vlog. Mayroon uli akong i-share sa inyo. Ito, ipo-full wave natin guys. Isang SIM bonus na 110. Yung mag-charge ng kanyang battery. Naka half wave lang siya. So, walang ilaw. Full wave natin, babaklasin natin to guys. Pakita ko sa inyo kung paano mag full wave at paano baklasin to guys. Gagamitan natin siya ng 5-pin wire, 5-pin regulator. Baklasin natin kanyang stator coil. Ipo-full wave natin guys. Ito na, babaklasin natin to. Nandyan yung kanyang stator, tapos ito yung kanyang linya. Ayan, may kakalasin natin yan. Tapos ito yung kanyang regulator dati. Ayan. So guys, wala na yan, busted na to. Ayan, half wave lang to guys. Ayan, half wave lang yan. Ngayon, full wave natin to guys. Baklasin natin to. Ayan, kailangan nyo lang ng 8 pampihid dito, 8mm. So baklasin ko muna guys, pakita ko sa inyo pag nabaklas ko na guys. Pag binaklas nyo pala to, pag binaklas nyo to, isahuran nyo. Kasi may tutulong lang is dyan. So ito, hindi pa naman i-chaser ito, kaya sasahurin natin yung langis. Sahod natin dyan, tapos babalik ulit natin mamaya. Ayan guys, pakikita ko sa inyo pag nabaklas ko na guys, ha? Ito guys, babaklasin na natin ito ngayon. Oh, ano hindi na nagawa yan? Ganon? Mataba kasi yung stainless eh. Ayan guys, nakatanggalan natin. So guys, angat na natin ha. Medyo ano lang yan kasi may magneto yan. Kaya mahirap i-angat. Inangat niya. So yan. Tama lang yan sa ayan na guys. Ayan guys. So ito na, nabaklasan natin. Iayos na dito yan guys. Ano? Pakita ko sa inyo mamaya malapitan. So guys, ayan, nabaklasan natin yung kanyang stator guys. Ayan guys, ha. Ayan na. Ayan. Kung napapansin nyo guys, ayan. 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 Ito yung ground. Napuputulin natin yung namaya guys. Ano? Tapos yung connection ng dilaw, natin yung donation ng dilaw, siya yung ilalagay natin dyan guys. Pagdudugtongin natin. Mamaya patuturo ko sa inyo, ayusin ko lang guys. Ano? Hello guys, ngayon puputulin na natin to, yung dilaw. Ayan yung dilaw na yan, tanggalin na natin yan. Tapos ito, puputulin natin itong ground. Ayan yung ground na. Ayan, tandaan nyo lang yung pwesto ng ano, kaya ganyan. Dudukutin ko lang guys, di ko matanggal itong tornilyo, sobrang tigas na stuck na kasi oh. So yan, putulin ko na yan guys ha, kaya kukunin ko pamutol. Hello guys, ayan, ito tatanggalin na natin itong ground guys. Ayan, putulin nyo lang yan. Ayan, kung ano sa'yo, kung ano pang puputol nyo, ito try natin putulin ng soldering iron guys, para
Yan, pakita ko sa inyo mamaya. Panoodin nyo lang guys ha. So, putulin natin yan. Ang kailangan nyo lang guys, matanggal yan sa ground. Yan, pakita ko sa inyo pag natanggal ko na sa ground. Guys, yan, naputol ko na ito na guys. So, kita nyo no. Yan guys. So, yan. Ito yung dulo. Dito natin tinanggal yan guys. Yan yung ground. So guys, itong ground kailangan yan, ganyan. Kuskusin nyo yan guys. Kasi may coated yan na varnish eh. Yan. Yan, tapos lagyan nyo ng LED yan guys. Ihinangan nyo ng LED. Yan. Yan. So pagka na tanggal nyo na yung guys, yung ano, yun nyo ng LED, no? Yan guys, kapalan nyo yung LED guys. Maganda makapal yung LED para kapag hininang natin dyan yung dilaw na wire, makapit siya. Nalaglag ko sa loob, tanggalin natin guys. Nalaglag ko sa loob. Yan, linisin natin yan guys ha. Tatanggalin din namin yan. Tapos guys, puputulin natin itong dilaw. Yan, dilaw. Tutugtungan natin yung wire na yan. Bahala kayo kung ano pwede nyo pamputol guys. Ako pampuputol ko itong cutter. Dahanin nyo lang. Tukin lang natin yan ng cutter. Ganyan guys. So yun guys, putol na natin guys. Ano? So ito na siya guys. Yan. So guys, yung kulay kasi ng dilaw medyo maitim na, hindi na masyadong ano, ito yung puti, di ba? Ito yung dilaw. So para malaman nyo pagka ganyan yung gagawin nyo, kasi minsan maganda pa yung kulay, minsan mapangit na. So kung kayo ng multi-tester guys, kunin yung continuity para sure lang natin na tama yung pinutol nyo, no? Ito, para ma-sure natin. So mula dito sa sakit, ito, kunin nyo yung dulo ng dilaw. Yan. Kunin nyo yung dulo ng tester. Tapos buksan nyo yung tester. Tapos kunin nyo yung pinutol nyo. So guys, yan. Wala na kasi yan eh. Putol na yan eh. Wala nang galaw yan. So ayan. Ayan. So guys, ayan. Narinig yan tumutunog. Ayan o. Ayan o. Tumunog guys, diba? Ayan guys. So ibig sabihin, nangangahulugan na tama yung pinutol natin guys. Dilaw to, dilaw. Kasi nakalagay na yung dulo natin ng ating tester, nakalagay sa dilaw. Tapos itong sa kabila, doon sa dilaw. So ayan. Ayan guys ha. Niulit ko lang ha. Para sure tayo. Ayan. Tumutunog guys. Ano? Ayan. Okay tayo. Tama yung dilaw na pinutol natin. So guys, ito ngayon anuhin natin to, tapos tatalupan natin to. Yan, tatalupan natin yan. Tapos dudugtungan natin to ng wire para pagko-connect natin dito mamaya, no? Tugtungan ko lang guys. Saglit lang. Guys, ito na, natalupan ko na yung dilaw, yung pinutol natin. So nalagyan ulit natin, so, hihinangan ulit natin to ng LED guys, ano? Yan. Yan, para mamaya pagduktong natin. Yan guys. Ano lang natin guys, tignan lang natin yung kanyang LED, no? Yan. Para pag nugtong natin yan guys mamaya, maganda yung ano niya. So guys, yung pag dinuktungan nyo to ng wire, mas maganda, mas makapal yung gagamitin niya na original, ano? Japan to guys. So wala akong makitang pure dilaw, so ito lang nakuha kong available. So ito na lang yung gagamitin ko guys, para at least dilaw pa rin, ano? So lagyan muna natin ito ng LED guys, tapos dugtong na natin dito guys. Ito na, hinangan ko na guys. Babalikan natin tape. Wala akong syncrable eh, pero ito Taiwan tape to. Maganda to, magandang klase ito. Ito yung ilalagay natin, kakapalan na lang natin guys. Yan, tapean nyo lang ito mabuti guys, para hindi mag-grounded. Importante to guys, kasi pagka ito bum-grounded, nadikit sa mga body dyan at saan dyan, mababaliwala yung pagka full wave natin, hindi siya mag-charge. So kaya kailangan
ito matibay ang balot. Kapalan nyo guys para yan, doblehan pa natin yan guys. Doblehan pa. Ngayon kinabilang ko na, tapos ito pa yung pinaka final nya guys. So ayan guys, ayos na. So ngayon ililinya na natin to doon. Lulusot ko lang guys para mailinya naman natin doon sa naganoan ng ground ano. Ayan. Balik natin sa pinagugutan natin guys. Aabot yan doon. Dito ko hinugot yan guys. So, balik nyo lang doon ulit. Ayan. Or kung hindi naman, pwede naman ipagapang basta aabot. Ayan guys, gano'n na lang guys. Ayan dito guys, at nabadaan. Basta hindi lang siya magdidikit doon guys ano. Ililinya ko lang guys ayun guys ito na yung galing dito, ayan yung ground, ito na pinagdugtog ko na yung dilaw no guys, yung dilaw na pinutol natin kanina no. So ayan na, ito na siya yung tinanggal natin yung dilaw dito guys. Ito na, magkadugtong na siya, pinalutan ko na guys, ayun na pinalutan ko na siya no. Ayan. So, ganoon lang siya guys. Ito ngayon, tatalian to natin ng ano, ng cable tie guys para hindi aangat no. Para hindi sumabit doon sa magneto. Ayan. So guys, ayan lang pag full wave guys. Tapos mamaya iayos natin yung wiring doon. Pag natin to. So, sisikipan na natin to guys. Pabalutan ko lang muna to ng lalagyan ko lang muna ito ng cable tie no guys, wala akong cable tie. Ano guys, nalagyan ko na siya ng cable tie na. Patuloy lang natin itong sumobra para hindi ito sa gabal. Ayan. Tapos ikpitan na natin to yung kanyang tornilyo dito. Ayan. 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 Kita nyo mabuti guys ha, kasi baka mamaya matanggal yan, bumarihan doon sa yan magnetic sa magneto. Yan, kailangan yan guys matigpit no. Tapos to guys, ngayon itong nandito itong kanyang naiwan yung ano natin, dulo ng ating tester. Ayan guys, tatanggalin natin to, itong dilaw tsaka dun sa isa to. Tatanggalin natin to guys, itong dalawa na to na. Tatanggalin natin to sa sakit. Ayan guys, bunutin lang yan yan. Bunutin nyo lang, pakita ko sa inyo pag nabunot ko. So guys, pwede natin i-check to kung tama yung ating ginawa kahit hindi pa nakakabit yan doon sa makina, sa motor. Ganito lang pag-check nya guys, turo ko sa inyo. So tatap tayo dito sa dilaw, tapos yung isang test rod natin dyan sa body. So dapat yan guys, pag yan hindi tama yung gawin natin, tutunog yan, papalo yung tester. So guys, hindi, wala, di ba? Ibig sabihin naka-floated na yung kanyang ground, wala na siyang grounded no? Naka-floated na ganyan linya, wala na guys. Ito yung pinanggalingan kanina, yung ground pinagputulan natin. Wala na guys, di ba? Hindi na siya kahit doon sa puti kabilaan. So wala na guys no. Ayan na, dito lang magkakaroon yan. Yan kasi may connection yan. Yan. Pero sa body, sa ground, wala na guys ano. Yan guys, wala na sa body. Yan, dito may yan. Wala na guys no. So ibig sabihin tama yung ating pagpo-full wave, yung ating pagre-rewind no. Yan, yung pagre-rewiring natin tama. Wala na guys na. So ayun, testing na natin sa motor guys. Kakabit ko lang muna. Ayan guys, nakakabit ko na, natanggal ko na itong ano, yung dilaw tsaka puti dun sa dating sakit niya no. So pinalik na natin yun. Natira lang doon yung isa, yung blue tsaka may white. Ayan yung kanyang partner. So
Ngayon guys, itong dalawa na to, tinanggal ko na dun. Ito yung dating sakit ng kanyang regulator. Ito, kita ba? Yan. Kung kita. So, ano madilim Maano kasi, against the light. Yan. So, ang gagamitin natin sa kanya ngayon guys, ito na yung bagong regulator niya. Ito yung dating regulator niya na 4-pin. Gagamitin natin guys is 5 wire yung may block na. Yan, ang tatak na ito is SAL na guys. Okay din to guys, nagamit ko na tong tatak na to. Okay naman siya. So puputulin na natin to guys, itong wire na to. Putulin na natin to, itong kanyang socket na to, hindi na natin yan magagamit guys. So puputulin na natin yan guys. Putulin na natin to. I-splice na lang natin yan. Putulin na natin lahat yan. Yan guys. Pinutol ko na lahat yung yung dulo. Yan lang natin to. Yan. Ngayon guys, itong kanyang dilaw, talupan natin to. Yan. Pagdutungin natin yung dating dilaw na yung kanyang stator at yung dilaw na kanya. Dilaw na kanya. Sige, lang ako. Sige, saglit lang. Ano ba size? Okay, tapos. Dilaw na kanya. Kolobo. Yes. Ito na yung dilaw tsaka dilaw ng kanyang stator at dilaw ng kanyang regulator. Dito yung kulay puti guys, itong kanyang orange. Itong orange. Ito. Kahit yung kabaliktad ito, dalawa na to. Yung dalawa na to, kahit mga dyan, okay lang yan guys. Walang problema dyan. So walang baliktad dyan. So ilagay na natin ito dito. Puti. So tatlo na lang yung titirang wire natin guys na green, black, tsaka red. So yung dating ayun guys, palutin mo natin ito ng tape. Ito guys, tape pa natin ito para hindi siya mag-grounded. Yan. Kita nyo lang yung tape kasi 228 dito ko. ha? 228. Ayan guys. Ito guys, tape din natin to. Ayan guys. Ito guys, yung tatlong wire na natitira ngayon. Ito yung dating socket ng kanyang regulator guys, So dito mayroon dilaw, pula, tsaka ayan guys. So yung dating dilaw dito, ito yung dilaw. Yan. Ito guys. Splice natin to guys, balatan natin to. Ayan guys. Tapos yung pula guys, itong pula, kita pa. Guys, focus na. Itong guys, pula na to, balatan din natin to. Ito yung galing sa battery. Yung pula na to guys, galing to sa battery. Yan. Tandaan natin yan. Yan yung direct sa battery guys. Tapos yung kanyang green, yan. Yan, yung pula na yan. Itong pula na ng regulator, itatap natin dyan guys. Yan.
sa kanya ito guys. So ganito lang guys, lagay nyo lang ito dito. Tapos tapean din natin yan guys. Tapos yung green guys, ito yung kanyang ground. Basta China motor, ayan. Ang ground niya is green. Ayan. Mga Rusi, mga yung Honda, kamukha yan guys, ano? Green ang ground niya. Ayan. Tandin natin to guys. Natin tatap yung green yan guys. Yung kanyang ground. Ayan. Kita naman guys, ano? Sundan nyo lang ha. Ayan. Huli nyo na maigi. Lagyan nyo din ng tape. Lagyan nyo na yung ng tape guys. Ayan. So guys, yung natitira lang natin sa regulator, isa na lang, itim na lang guys, ano? Yung itim ang trabaho na ito guys, ito na lang guys, ano? So napilagyan natin ito. Ito trabaho ng guys ng regulator na ito sa na black wire ng regulator na 5. Ito yung kanyang kumukontrol sa kuryente. Yung pasok ng kuryente pag puno na yung battery. Ito yung nag-regulate para hindi ma-overcharge yung ating battery. Yan ang trabaho nito. So kailangan ito guys mapasukan ng positive. So balatan lang natin to guys. Tapos yung dating ilaw niya, stator drive yun guys, dito nakakabit yun sa dilaw. So ngayon guys, eto ipagsasama natin to dito. Ayan, pagsama natin to dito guys. Ayan yung dating dilaw. Diyan kumukuha na, yan ang nagsusupply sa ilaw, no? Ngayon, pag ito nilagyan natin to ng, kailangan itong itim na to, sa itong dilaw na to, yung itim na to guys, na ng regulator, pag nasupplyan to, kailangan natin supplyan to ng positive. Kailangan natin ikuha to sa yung dumaan sa susian, yung sa ACC nya guys, hindi dito sa pula. Dapat pagbukas ng susi, masupplyan to ng 12 volts. So hahanap tayo dito guys ng solid black. Solid black kasi sa mga China, yun ang sa mga China motor, yun ang kanilang ACC, no? Accessories wire guys, ano? So dito tayo kukuha sa kanyang dito guys sa placer, no? Ito kasi placer na to, once na nagsusi ka, ito magkakaroon ng kuryente, ito itim na to. Dalawa to guys ha. Ano, kita ba? Yan. Isang gray, isang black. So, yung black tayo kukuha guys. Doon tayo kukuha. So, magdudugtong tayo ng wire dito. Papakapit natin dito. Ayan guys, ang gagawin natin. Kukuha ko ng wire guys. So guys, ito na. Nailalagay ko na yung positive dito. Ayan na, binalutan ko na. Tapos babalikan natin to dito guys. Ayan. Tapos, ito na yung linya. Kung saan yung pinagdugtong natin yung itim tsaka yung dilaw kanina, itim ng regulator tsaka yung dilaw ng dating socket ng regulator nya, yung luma, yun yung nagsusupply sa headlight. Doon natin i-connect itong positive side, tapos binalutan natin ngayon, ano? Pinagsama natin, no? Ayan guys. So pagka eto nagsusi ka, mabibigyan to ng power, ng kuryente, etong dilaw magkakaroon din to. So yung dilaw, yung ilaw magiging battery operated na guys, na sabay na yan. At the same time battery operated na siya, hindi na siya state of drive yung kanyang ilaw. Ngayon ito kasing ano na to, drain na drain talaga to guys, kasi nga hindi na gumagana yung kanyang lumang regulator. So pinalitan na nga natin, ginawa natin full wave na natin, ano? Tapos guys, ngayon ito lilinisin na natin, babalutan na natin ito lahat, itong mga ano na to, balutan ko na. Ayan, pero bago ko balutan, isa-isahin ko sa inyo ulit guys, ano, reviewin lang natin ha, para hindi kayo malito kung sakasakali magdi-DIY kayo guys, no? Ayan. So guys,
kanina nag-rewind tayo doon sa loob ng kanyang stator. Siguro naman nandun na makikita nyo naman sa video. Ngayon yung dalawang wire dito na dilaw tsaka puti, kinuha natin doon sa socket, tinanggal natin, binunot sa dating socket niya papunta doon sa motor. Ang natira lang doon yung blue, ano guys, yung galing sa papuntang pulser niya, no? Hindi natin tayo gagalawin yan. So yung dalawang dilaw na to, yung isang dilaw tsaka isang puti, yung dilaw tsaka dilaw ng regulator na bago na 5 pin, at saka yung orange, or dapat minsan pink, minsan puti, ganyan lang yung color coding yan. Hindi naman yan, wala namang problema dyan. Ayan, pinagsama lang natin. Kahit magkabaliktad dyan guys, walang problema dyan, ano? Yan lang ha, review natin ha. Tapos may matitira tayong tatlong wire, isang green, isang black, isang red. Yung green, yung dating socket ng regulator nya, pumunta doon sa green. Yun yung ground, ano guys? Yan yung ground. Yan yung ground ground ng mga China motor. Yung pula sa yung positive papuntang battery, no guys? Ayan. Tapos itong dilaw na galing din doon sa dating socket ng charger ng regulator nya, doon natin pinatakbo yung itim ng regulator nating bago, kasi kailangan natin ng masuplayan to ng positive. Ito yung pag-regulate para hindi ma overcharge yung battery. Siya yung magre-regulate, no? Papunta dito dahil itong dilaw na to papunta naman to sa ilaw ng kailangan din masuplayan ng 12 volts. Ngayon pinagsama natin siya at kumuha tayo sa accessories wire. Ito yung itim na dinugtong natin, kumuha tayo dito sa kanyang signal light. Yung signal light nya, itong itim na to, accessories wire yan. Pag nagsusi tayo, magalagyan ng kuryente to at tatakbo siya dito papunta sa ilaw, papunta dito sa bagong regulator. So ganun lang guys. Tandaan nyo dito, isa lang kukunin yung itim lang, hindi yung gray, ha? Kasi ito yung accessories nyan. So yun yung ating ginawa guys. Ngayon papanda rin natin motor, tetesting nga. Guys, yan namandar na siya. Ngayon tetest natin yung battery niya, ano? Kung ilan ang charging niya. Madali lang guys ha. Ito, pesto ko lang yung ating tester. So dito ko na lang ilalagay. Isang kamay ako guys. So guys, susok natin dito, susok natin doon. Ayan yung tester guys. So guys, ayan na, pumalo na yung ano niya. Naka-minor lang yan guys. Ayan yung kanyang palo, 14.7. Di pa tayo nag 0.4, ano? Hindi pa tayo nagre-rev guys. Ayan. Inasan ko lang konti yung minor niya. So ayun ang kanyang ano, ayan. Ayan guys. So ito walang ilaw to, hindi umiilaw to kanina nung ginawa natin, walang ilaw. Ngayon may mga ilaw na guys. Ayan, 14.4 ayan. Pag nag-rev ka pa, ayan lang guys ha. Ayan lang guys, pwesto ko lang. Ayan guys, naipwesto natin ng maganda. Ngayon magre-rev tayo guys. Kargado ko yung baterya niya. Karga yung baterya. Alam laman talaga yung baterya niya. Guys, pagkayan kargahan pa yung baterya, tataas yan hanggang 15, papalo yan. Pero yan, good na yan. Ayan yung ano, ngayon pala nagkarga yan, madalis pang malobat yan. Ayan, patay makina guys. So hindi pa gumagana yung kanyang starter kasi hindi pa kaya. Halos ko pa bubukas pa lang. So mamaya i-check ulit natin kung gaano rating niya, no guys. For the meantime, sasara ko muna yung mga dito sa gilid. Ayan, sasarado ko muna yan. So dito hindi niya pa kaya. Tingnan natin guys, kaya niya na pailawin yung ilaw. O ayan guys, umilaw na naman yung ilaw niya. Kaya na ng baterya, pero ayan, bumabagsak siya guys pag na hindi umaandar na. 1191 guys, bumabagsak siya. So yan ang na diskargado pa yung yung battery niya, yung bagsak, di ba guys? So wag natin pabagsak yan, mabilis, di ba guys? So yan guys, hayaan muna nating umaandar siya, no? Para magkarga lang yung kanyang baterya. Hayaan muna natin sabihin yung i-save ko na lang muna to. Ayos na to. So guys, sana nakakapag-bigay na naman ako sa inyo ng konting kaalaman kung paano mag full wave
ng mga half wave na motor, ano. So guys, yung iba pa nating mga ito full wave, abangan nyo, ay ipakita ko din sa inyo. So ito, bonus SIM to, SIM bonus 110. Parehas lang naman dyan, Raider 150, meron din, same lang din yan guys, ng pag full wave. Ganun lang din yan guys. Sana kung nagustuhan nyo itong video ko, please subscribe, hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga tutorial or video na ganito na may mapupulot kayong pwede nyo gamitin sa pag-DIY ng mga sarili nyong motor or kung kayo gumagawa, sana makapag-share ako ng konting kaalaman. So guys, hanggang sa muli, maraming salamat sa pag-nanood nyo ng aking channel. Sana huwag kayo magsasawa. Kung may mga katanungan kayo, please comment lang down below para maituro ko sa inyo kung ano ang mga katanungan nyo, masagot ko yung mga tanong nyo. At tuturo ko din sa inyo kung paano lahat ng mga tatanong nyo. Salamat namang maraming guys. Hanggang sa muli. Angelos Motovlog. Bye.